Pag humindi ho ako sa isang trabaho, may hosting job. Yan, gusto ko yan. Kasi masaya ako sa ginagawa kong yan. Alam ko na I can still honor the Lord in those kinds of jobs. So may mga ganun ho na pag humindi ka sa isang bagay, may ibibigay siyang panibago. Hanggang sa umabot sa punto na, okay Lord, I really want to honor you with my life. I want to serve you. I started discipling young women. May nagsimula sa akin na 14 years old. Ngayon, 20 years old na siya. Nandyan pa rin siya. May mga nagsimula ng 18 years old. Ngayon, ilang taon na sila. Nandyan pa rin siya. I also started to have a burden for upcoming beauty queens. Kasi meron hong mga beauty queens na nandyan na. Merong mga beauty queens na parang it would be really nice to reach out to them and share the gospel. Pero meron ho akong pakiramdam na, shucks, baka hindi makinig sa akin to. Kasi sino ba naman ako mas mataas ang katungkulan nito, tapos ako pupuntahan ko siya para sabihan na hindi yaman ang makakapagpuno sa puso mo. Pero ang ginagawa ko ho, yung mga magsisimula pa lang, yung mga pasali pa lang ng beauty pageants. So sila, syempre, ate-ate, ganyan. So they would confide, they would share their struggles and all that. Dun ho parang may burden ng Panginoon na, sige, you guide them. Kasi ayaw mo nang umabot sila dun sa punto na pera yung nagiging Panginoon nila. So, ang buti ho ng Panginoon. Ngayon, alam ko inaantay niyo to. May jowa na ako! Yay! Charot! pero hindi ho yan ang climax ng kwento ng Panginoon sa buhay ko. That's just part of the journey. Pero alam ko sa sarili ko na kahit magkaroon tayo ng relationship, magkaroon tayo ng asawa, kahit yung may mga asawa na tanungin niyo ho sila, it's the love of the Lord that really fills our hearts. It's really how the Lord fathers us. Kung papaano tayong inaalagaan ng Panginoon bilang tatay natin, yun ho ang masarap sa lahat.